Hi everyone, I'm Julito P. Matogas Jr. and mo ni ako ang video sa akong reflection sa akong mga classmate nga project nga ilang gi-present. So pinakauna nga akong reflection ato sang ikuan niya project overview. Then project overview niya. So kani nga project is kuan siya vehicle management system. Nagamit siya og Java AWT nga package. Then kani nga system is nag-focus sa pag-manage sa mga sakyanan, which is pwede ka maka-add og bagong sakyanan, mag-search, mag-edit or delete. So nabandayan po na ako ani nga system is nindot iyang module kay nasiya option nga ma-filter ang mga sakyanan based sa status like sa kuan, available, assign, ug maintenance. Masayon sa diyang navigation kay connected siya sa user management. So ako ang goal, ang goal ani nga project kay para mas madali ang pag-manage sa mga sakyanan. Then ang iyang interface and screenshot. So from the screenshot I saw that the interface looks clean and organized. So based sa akong screenshot, based sa akong mga na-screenshots, hinlo ang design sa system. Ang user management nga page gipakita ng tanan users sa ilang mga roles like admin or user ba siya, customer ana. Then ang vehicle management page parehas ra pod og style pero vehicle na ang nakafocus sa iya which is kani vehicle ang iyang nakafocus dili na mga users. Then sa Java AWT components use niya. So based on what I observed in the code and demo, these were the AWT components. Frame. So kaning frame, the main window of the screen or siya ang main frame bitaw sa screen. Like kanang mga unsa imo makita ang whole window. Niya ang panel gamit para i-group niya ang mga sections pareha sa handler, table ug form like og sa HTML pa siya kaning panel baka siya og div element or katong division nga masudlan nimo mga form, mga unsa ba to siya header. Then ang button for actions such as back, add, edit and delete. So kaning button gamit pud siya ani kay para i-assign niya sa iyang mga event handlers bitaw. Iyan na lang iyang ibutngan sa mga code. Then label. Kani label is para lang siya sa text, titles, headers and form. Maka siya og mga pitag bitaw kibali sa HTML. Then text field for user input. Choice. Choice drop down siya like mamili ang user og available ba, assign or maintenance ang iyang status. Then dialog maka siya mga pop-up modals. Mo display lang siya og mga confirmation message like delete confirmation or error message. Then layout. Then kaning layout like border layout, grid layout and flow layout. So these were used to arrange components neatly on the screen. Like mura nimo ma-access bitaw tanan alignment sa frame sa top, bottom or north south. Then sa iya proceed ta sa GUI layout and analysis. So the interface design is simple but effective. At the top navigation bar, there are three parts. So sa left side, ang back button, gamit siya to return user management or gamit siya para mag-navigate balik sa dito sa user management. Then center, kani, ang nasa yung center niya sa table is ang vehicle management para less confusion po sa mga users para may balaan din nila nga uy kani nga table na bilong siya sa vehicle management. Din sa right side search bar, filter, drop down and plus vehicle button, mga kano na siya, mga action button na lang siya sa left side or right side. So the main sections use a table layout with header like model, registration, capacity, status and actions. So ang iyang main section mao na to, naa daw dito ang model, registration, capacity, status, and actions. Then sa each row, naa siya mga own edit nga blue ang iyang mga button. Ang delete is red siya. Then which makes it clear what action that user can take. Then the add vehicle form is also well aligned since it used grid layout to organize input properly.
So nagamit siya og grid layout para maka lang siya og spreadsheet bitaw. Once na ay data nga ma-insert, kibali mo automatic align na dayon ang na-insert. Then the color scheme, orange, shaders, gray. Then para lang sa mga ano siya, responsive lang nga color. Then proceed ta sa event and functionalities. So iyang project nagamit ni siya og mga event listeners para sa pag-handle og mga actions. Then ang action listener is ang nag-control sa back button para mabalik sa user management. Then iyang kibali navigate lang niya pabalik dito sa user management. Then add vehicle para mo open siya sa form. Para siya kani i-open niya ang form. Then submit and cancel buttons. I-handle niya ang adding or canceling. Gamit ng gyapon ni og kuan action listener sa event na package. Then delete button. Nag-show siya og confirmation dialog before removing data. Kibali if i-click nimo ang delete nga button, mo display pa to iyang pop-up nga confirmation og i-delete ba gyud nimo. Then item listener. Then ang item listener gigamit sa drop-down filter para makita lang ang mga vehicles based sa ilang status. While ang key listener gigamit sa search field. Nga kung i-press ni user ang kuan yang enter nga input, automatic siya mangita sa i-filter niya ang user input based sa registration sa model. Then proceed ta sa akong documentation to, which is ang second project sa akong nga classmate. Then project overview. This project is a doctor portal system made using Java IWT. So kani nga project is doctor portal siya nga more on Java IWT components lang gihapon. Din ang goal ani niya nga project is login og registration system para lang sa mga doktor. Then ang user pwede mo makapili kung mo login ba sila gamit na lang existing account or need pa nila mag-register o wala pa sila account. Then na validation nga ibuhat like sa pag-check kung na-duplicate username or ba of na existing na ba na siya nga username. If okay ang username or unique siya, then proceed na dayon ka maka-register ka. Then sa iyang interface. So ang iyang interface mo na iyang interface. So login panel contains field for username and password plus 2 buttons login and register. So sa login panel mo to nag-contain siya fields daw nga username and password. Tapos na siya navigation for kaning register nga button. If i-click nimo tong button nga register, i-navigate ka sa registration panel or form. Then sa registration panel contains fields for user password, confirm password plus buttons to register, go back to login. So halos parehas lang sila kuan user interface sa login. Nalay mga input field. Ang registration form nagyapon si back nga button which is ang i-navigate siya sa login. Next, then Java AWT component use. So from the code and interface, I observed that following AWT components. So nagamit niya po siya og frame para sa iyang main window, then panel katong sa akong gingon parehas ganina, panel maka siya og kuan div element lang sa HTML which is pwede nimo masudlan og mga components like mga label, text field. Then kaning label nagamit niya po siya para sa titles, then text field for user input, button for action like login, register, back to login. Then card layout used to switch between login and registration. So gigamit ning card layout para mag-navigate ang imong interface. Like if i-click nimo ang button if i-click to mo navigate siya sa iyang destination or asa to siya naka kuan. Then grid layout, flow layout, border layout. Kani sila kaning tulo gamit lang ni para ma-access ang mga all alignment like sa south, left, right or top. Next sa GUI layout and analysis. So the interface is well structured and user friendly. So ang iya daw interface is user friendly siya like sayon lang sabton bisag kinsa nga user pwede niya magamit ang system. Then the interface is well structured and user friendly.
Do sa login panel nasa title nga doctor login para if pag login sa user mailhan din niya nga sa doctor din siya nga dashboard i-navigate. Then input fields for username and password in the middle. So input fields siya sa user and password authentication lang. Then action buttons, login and register. Place together below the inputs. So mga action buttons for navigation to if wala pa ka existing account, mo navigate ka dito sa register o if i-click nimo ang buttons. Then a message label at the bottom or feedback. Like login successful or invalid credentials. So sa kanta registration panel, mamao lang sila sa login form na alay mga input fields, then two buttons for register, green iyang color, then back to login naka-gray siya if gusto nimo mo navigate na sa login if naka-register na ka. Next, ang event and functionalities. So kani nga project nagamit more on event driven programming lang siya. Nag-handle siya sa mga user para maka-handle sa user actions. So ang project nagbase sa event driven programming. Nagamit og action listener. Kaning action listener para ni siya sa login button nga mo check kung naa na ba ang username ug password sa database or para unique ang imong username ug password. Og para sa register button nga mo switch from login panel to registration lang siya. Gamit gyapon ka og add listener nga mulisin siya if i-trigger ni nga button mo navigate siya sa login panel. Then sa registration panel ang register button mag-validate lang siya sa inputs. Dili pwede if empty ang mga fields. Need siya og mag-match ang password og confirm password nga text field. If dili siya match, then naada yung message nga kibali user password not match, then back to login mo to ang iyang button nga navigate siya balik sa login. So mao ni iyang mga validation functionalities nga nag-ensure siya nga dili empty ang mga fields. Then display feedback message mo to iyang mga modal which is iyang mga pop-ups nga registration successful, invalid credentials, and please fill all fields. Then documentation 3, project overview. Then sa kanay akong documentation 3, ang kanida siya nga system is construction management system. So more on Java AWT package gyapon siya. Nasa duha ka modules. Nag-entry point, login module o dashboard module. Then ang login module is ang entry point sa mga user. Mo input sa ilang credentials, kung successful ang login, i-navigate sila sa dashboard module nga nag-display sa mga available nga projects like ma-access nila ang tanan information sa system. Then yang interface and screenshot mo ni siya. Ang kaning first screenshot mo ni iyang kibali ang dashboard na. Kibali katong ma-access na nimo ang tanan information sa system. Then kani isa mag-add kag employee. So Java development components use. So while reviewing the code and presentation, I noticed that the project made use of several development components. So similar lang sa katong una nako nga na topic nga mamao lang sila kay same lang, more on Java AWT components lang gyapon siya. Then parehas ganina nagamit gyapon si frame nga nag-act as a main window container for both login and dashboard modules. So nagamit gyapon si frame para ma-display ang iyang whole screen sa window. Then label mo to sa mga text field label og unsa imong kibali mo kasi og placeholder og sa HTML pa. Then text field mo to mga user input. Then ako lang siyang gi-assign to set echo car into asterisk kay para if kuan siya sa password, mag-type siya sa password naka-asterisk siya. Then button mo to use for actions. Kaning button gamiton na pud ni sa mga action listener. Proceed sa GUI design. So the layout design was done mostly with absolute positioning, set bounds. Each component was manually placed. So mo to nagamit gyapon siya mga grid layout, set bounds para mas responsive ang iyang design. Like if
gamay ang size sa iyang device mo to ang iyang design responsive siya kibali musabay siya sa unsa kagamayon ng imong device. Then event of functionalities similar lang sa akong gipang ingon ganina nga nag more on event nag focus na siya sa event driven nga mga programming functionalities like sa action listener para if i-click ni nga button mo to i-trigger din niya ni action listener sa item listener dayon mo to makasiyag mga choices then window adapter gamit sa mga if i-close nimo ang modal or mga pop-ups then proceed ta sa last na kung nga documentation which is kaning project kaning similar lang gyapon sila atong ikatulo nako nga construction management. So ang iyang project overview. So the project I reviewed is called Worker Task Prod, which is part of a construction management system. So ang goal ani nga system is mag-manage lang siya sa mga worker bitaw nga task like mga records task or kani nga worker assign siya ani nga task. Then the interface shows as a task table with details like task ID, task name, assign worker. So ang mga record daw sa table is naka-detalyado kayo siya like na ang mga pangalan sa user, ang ilang ID which is unique. Then also provides options to search, view, edit, and delete task. Then ang kani nga mga button is fully functionality na gini siya. Like makanagid siya og kaning full CRUD operation na gyud. Ben sa yang interface ang screenshot. So mao ni ang yang screenshot ng interface. So the main panel with the header search bar, task records, and footer. So the action dialogues for reviewing details, editing task, and deleting a task. Then the search feature showing how it displays a message when a task is not found. So mo ni sa search bar if mag-input ang user og wala diri nga task mo to mag-display sa confirmation message nga task is not found. So Java AWS similar gyapon ganina sa akong mga gipang-ingon nga nagamit gyapon siya frame, label, text field, button, dialog, and text area. GUI analysis though. The layout is organized using border layout, flow layout, and grid layout in different sections. So nagamit gyapon siya og mga layout sa AWT para responsive ang iyang design. Then the header place at the top, then ang header niya nasa sa top para mas less confusion sa user nga if i-open niya ni nga table, mailhan din nila nga uy kani nga table para siya sa worker task. Proceed sa events functionalities. So the system event driven which means the interface responds to user actions. Some event I observe are action listener similar kanina nga if i-trigger nga button katong sulod niya nga functionalities or block of codes trigger din to niya like if naka function nga if i-click niya na modal mo display nga confirmation mo to i-trigger din niya nga button or sa anin mo siya i-assign. Then window adapter for close lang ni siya or unsa ba imong maklik or unsa imong i-assign ani niya nga function mo to i-adapt din niya ang code or iyang i-trigger. So these functionalities made the project feel complete as it covered the essential CRUD operation create, read, update even though create part was fully implemented. So mao lang to ako ang part sa ako ang midterm examination video. Thank you.